So ayun mga Q, magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po dito sa aking YouTube channel sa Pocket TV. Ayan, so update lang mga Q, yung ika-day 21 po ni Joras Flores. So sa ngayon mga Q, ay hindi pa rin po siya nakikita. So hindi kasi ako natuloy kanina mga Q doon sa lugar kung saan nalunod si Joras. Pero syempre mga Q, tumitingin naman tayo, may source naman tayo na pinagkukunan natin ng update kung nakita na ba si Joras Flores, may development na ba dito sa paghahanap kay Joras Flores. So until now mga Q ay wala pa rin po, hindi pa rin po siya nakikita. So pasensya muna, yan muna yung update natin ngayon, hindi pa rin po siya nakikita. So siyempre hangad ko rin mga Q na makapag-update sa inyo na nakita na po siya, pero until now ngayon po sa ika-day 21 ni Joras Flores ay hindi pa rin po siya nakikita. So hopefully bukas mga Q, umaasa tayo na sana po ay makita na. So ayan, ito mga Q, marami rin pong nagtatag sa akin. Marami din po nagko-comment dyan sa comment section natin sa YouTube na panoorin ko raw yung video na ginawa ni Ed Caluwag mga Q. Siya po yung sidekick na hawak po ng KMJS. Ayan, siya po yung tinatawag ng KMJS kapag may mga kakaibang pangyayari about spiritual mga Q. So si Ed Caluwag po talaga yung maasahan dyan. So ngayon meron siyang ginawang video, siguro mga ano pa lang, 2 hours ago. Ayan, naka-upload. Ayan, so marami nagko-comment dyan mga kinabasa. Nababasa ko po yung comment ninyo, wag po kayong mag-alala. So pinanood ko po yon, at habang pinapanood ko siya, pinipikit ko yung mata ko. Yan, iniisip ko yung mga sinasabi ni Ed. Yan, kasi nagsagawa po siya ng remote viewing mga kayo sa pamamagitan ng picture po ni Joras Flores kasi wala daw siyang gamit o kung anong bagay na galing kay Joras. So yung tanging paraan niya lang para masagawa niya yung pag remote viewing mga kayo ay doon sa picture lang ni Joras Flores. So nilagay niya yung kamay niya, pumikit siya, tiningnan niya. So may center point siyang sinasabi na dun sa ilog, tapos may tower daw, may paliko, parang gano'n. Ngayon, pinipikit ko yung mata ko, iniisip ko kung saan po yung banda. Kasi pagkaalam ko mga Q, wala pong tower doon sa area. Ngayon, yung meron lang kasi doon, kasi dam po siya eh, dam. Siguro nakikita nyo naman. Meron siyang parang siguro yung sinasabi ni Sir Ed, yung parang yung parang yung sa dam, yung sa taas, na pag nandun ka sa taas, makikita mo yung sa baba. Parang ganon. Kasi sinabi niya kasi, nasa bandang itaas na may natatanaw ka. So kapag nandun ka kasi, sa taas ng dam na yun, meron kang matatanaw at doon lang may poste. Ngayon, at doon sa may dam na yun mga Q, sa bandang unahan, pag dumiretso kami, makikita kang parang paliko. Parang ganon. So tinatry kong isipin mga Q, kung saan banda yung sinasabi ni Sir Ed. Ayan. Pero hindi ko talaga siya kayang isipin kung saan po siya banda. Ayan. Pero siguro kung babalikan natin yung area, tapos gagawin natin reference, yung sinabi ni Sir Ed, baka pwede pa natin siyang baka pwede pa natin siyang sundan mga Q. Ayan. So, itry natin bukas mga Q. So, ikokopya ko yung audio ng video ni Sir Ed. Ayan. Try natin siyang gawing reference at tingnan natin yung mga sinasabi niya. So, baka may tower naman talaga doon. Hindi ko lang siguro napansin mga Q. Ayan. So, hindi rin po siya kasi masyadong, kumbaga, yung gusto niya nga daw, kumbaga hindi pala, mas maganda daw kapag nag-remote viewing daw, na nandun ka talaga sa area. Yun sana mga Q, kung dinala siya na siya ng KMJS, baka nagkalinaw pa. Diba? Agree din po kayo dyan, mga Q. Kung dinala sana siya ng KMJS, nung nagpunta sila dito, baka sakaling yung mga manonood, masatisfy pa mga Q. Kasi sa pamamagitan ng remote viewing mga Q, mas maganda daw na natatouch mo yung tubig, tapos sinusundan mo kung saan napunta yung katawan ng bata, parang gano'n. Mas mainam yung gano'n mga Q. Pero siya kasi, yung remote viewing na ginawa niya, ay sa pamamagitan lang ng picture. Pero, kahit pa paano mga Q, yung mga sinasabi niya doon, sa remote viewing niya, ay parang tumutugma naman sa lugar. Parang tumutugma naman. Yun nga lang, hindi na yan masabi na kung saan yung point of view niya, kung saan nandun yung katawan, ay hindi niya rin masabi na bukas nandun pa. Kasi nga, yung current daw ng tubig sa ilog ay malakas. Although, tama naman siya. Kasi doon kasi na part mga Q, ay malakas talaga yung current. Kahit yung mga nagbablog ako doon, ay
napapansin ko talaga yung tubig sa ilalim, malakas talaga. Kasi bakit? Dam po kasi yun mga kuyo. Dam po siya. Kaya minsan talaga yung tubig talaga, mabilis talaga yung paibaba niya, yung agos ng tubig. Minsan nga sa vlog natin, no, narinig natin yung agos talaga ng tubig pababa. Kasi dam po siya, mga kuyo. So yung nakikita ko lang na sinasabi ni Sir Ed na parang paliko po siya, parang paliko. Doon lang sa may unahan ng dam eh. Sa may unahan ng dam. Ayan. Tapos, kasi pag nandun sa taas ng dam, matanaw mo sa ilalim, pag tumingin ka pa ganon, makikita ditong side, may makikita kang paliko. Yun yung pababa na yun. Yun yung palabas na po yun. Kumbaga, ang sinasabi po niya ay wala na daw doon sa part ng barangay na kung saan nalunod si Joros. Kumbaga, medyo malayo na po siya. Ayan. So, may naisip akong lugar. Ayan. Pero mas maano ko po yun, pero mas maganda sana yun mga pag napuntahan talaga natin yung area. So, yun yung gawin natin. Try natin bukas. Ayan. So, siguro marami na nakapanood ng mga taga-Aklan. Hindi lang tayo. So, ito mga case, sa inyo ko lang sinishare. Yan, kung mapanood man. Siyempre, sa nakapanood nila kay Sir Ed, siguro gagamitin din nilang reference yan para sundan yon yung napanood nila para mahanap si Joros. So, tayo rin po ay try nating gumawa ng paraan bukas kung makapunta tayo doon sa area. Tapos, sundan natin yung sinasabi ni Sir Ed. Titingnan natin. Ayan. Wala namang masama mga Q. Kasi sa panahon ngayon, ika-day 21 ni Joros. So, tulungan na talaga to. Tulungan na talaga yung nangyayari. Ayan. Kung mayroon kang pwedeng itulong, ay itulong na. Ayan. Ngayon, ganun na po yung nangyayari ngayon dito. Bawat individual po kung may kakayanan namang tumulong, pwedeng tumulong. So, ayan. Si Sir Ed gumawa na rin ng spiritual, ng pag-remote viewing. So, pwedeng gawing reference yan ng mga naghahanap na baka sakaling tama yung sinasabi niya, di ba? Kaso nga lang, yung sinasabi ni Sir Ed, doon sa point of view niya, na kung saan si Joros Flores, ay hindi niya na masasabi na bukas nandun pa rin. Kasi, yun nga, malakas yung current ng tubig. Pero sana sana napanood yan ng mga rescuer, mga tutulong dito kay Joros at bukas na bukas ay masundan nila, mapuntahan nila yung area baka sakaling nandun talaga, di ba? Wag na sanang hintayin tumagal pa. Dapat bukas ay kung pwede puntahan na para kung saan niya tinuturo ay baka nandun pa, hindi pa talaga na ng current ng tubig. Kasi malakas talaga yung current ng tubig din mga Q. Ayan. So, yun mga Q, huwag kayong mag-alala dahil napanood natin. Pinanood ko talaga ng gusto. Mga Q, pinaulit-ulit ko talaga, 2 ulit, 3 ulit ko talaga yung video ni Sir Ed. Yan, habang pinipikit ko yung mata ko, iniisip ko, yan, siyempre, ini-imagine ko rin sa isip ko mga Q, yung mga sinasabi niya, parang ganun. So, yung sinasabi ko ni Sir Ed na parang tower, doon yan sa may dam, na pag nandun ka sa taas ng dam na yun, matatanaw mo talaga yung baba, mga Q. At pag nandun ka rin sa taas ng dam, may makikita kang parang palikong ilog. Paliko-liko daw na ilog, parang ganon. So, pwedeng gamitin reference yan mga Q ng mga naghahanap. Yan. Sana bukas, tingnan ka agad yung point of view niya. Dahil hindi niya alam, hindi niya rin masusure na yung point of view niya ngayon ay ganun pa rin bukas. Kasi nga, yung current ng tubig, gumagalaw. Kaya okay sana kung hindi gumagalaw yung tubig. Kaso nga lang gumagalaw. So, yun mga Q, kahit paano, ay malaking tulong po yan yung kay Sir Ed. Yan. Malaking bagay yan na gawing basehan ng mga naghahanap. Malay natin, makatulong. Diba? So, yun mga Q. Maraming salamat sa inyong panonood. Ayan, ingat kayo palagi. At God bless po, mga Q.